Kumusta kayo? Katulad ng pinangako ko sa inyo, ito na yung part 2 ng ating Rizal Adventure. On the way na kami sa Kalinawan Cave, mga ateng. May sakit na tan. Diyan rin po talaga. Ha? Diretso lang. Diretso lang. So, Tapos liliko sa ano. Titi Gabriel for us. Medyo malayo-layo siya kapag galing kayo doon sa Angono Museum, papunta dito sa Kalinawan Cave. Siguro aabot din kayo more or less na sa 1 hour yung biyahe. At nakarating na nga tayo dito sa Kalinawan Cave. May bayad ng entrance fee dito, mga ateng, 120 pesos per head. Kasama na doon yung tour guide ninyo. Required kasi for safety na magkaroon tayo ng tour guide at the same time sila din yung mag-explain about sa Kalinawan Cave. Free na rin itong helmet, mga ateng, for safety purposes din ito. Kung kayo ay nagbabalak na pumunta rito, make sure, mga ateng, na yung mga suot yung sapatos ay hindi siya madulas at kung kaya medyo makapal yung swelas para iwas doon sa mga possibility na makatapa kayo na matuturis na bagay since nga na mabato itong kuweba. Magdala din kayo ng flashlight kasi nga madilim din itong kuweba. At yung suot ninyo, much better kung naka-leggings kayo, basta malambot na tela at kung saan kayo komportable na makakakilos kayo ng maayos. Kasi may part dito na makikipot na talagang kailangan yung yumuko, kailangan yung gumilid, kailangan yung humakbang. So kung nakamaong kayo, parang mahihirapan kayong gumalaw. At sobrang ganda talaga ng kuweba na to, mga ateng. At sabayan mo pa ng magagaling na tour guide na talagang kinikwento nila yung history ng Kalinawan Cave. Ako si Kuya Jeffoy, kasama si Ate Daisy, si Kuya Arman, si Ate Joy at si Ate Ella. Kami po yung 5 na mag-a-assist sa grupo nyo po. Ang i-explore natin sa loob ng cave first and then second layer ng Kalinawan. Pag natapos natin ang level 2, kailangan nyo po mamaya mag-decide kung sino yung gustong umexit ng second layer at kung sino naman yung gustong tapusin ang pag-explore hanggang level 5 po. Mamaya po kayo mag-decide pag natapos ang level 2. Ito yung pinaka-first layer ng cave. Makikita nyo rito. Siguro. Ayan, mapapansin nyo, mataas yung ceiling, maluwag yung area, at kahit papaano, may mga liwanag po tayo dyan na makikita. Lahat po yan kabaliktaran pagdating ng second layer. Sa second layer, zero visibility, and then may mga parting mababa po yung pinakang ceiling. At ng area na gusto nyo picturean, pwede tayo mag-take ng picture, video, dahil mamaya, iba yung exit natin, sa kabila na po tayo exit. May mga bawal lang po tayo hawakan sa loob ng kuweba. Ito yung mga natural crystal, katulad ng stalactite, stalagmite, curtain, column. Ituturo po namin sa inyo yung mga bawal hawakan. At yung history ng Kalinawan Cave, mamaya po natin yan pag-uusapan. Okay? Ready na po kayo? Yes! Okay, sige po. Bababa po tayo na yan, tapos mag-group picture po tayo dun sa baba. Mag-group picture. Dahan-dahan lang po yung mag-aalakas natin. Okay, sige po. Nasa level 1 pa lang kami ng cave pero sobrang gaganda na ng mga stone at nakaka-amaze yung mga images na na-form ng stone. Tulad ng Encantadia, yung lalo na Sangre, Lomo, Pagani, at yung mga nakaraan nating Enteng Cabizote, dito po yun. Sa international, gumawa rito ng movie si Jackie Chan. Nag-shooting si Jackie Chan dito ng Superfly 1 Operation Condor. Dito na rin po yun. Okay, yung batong iniilawan ko, talasan niyo yung imaginations nyo kasi tatanggalin ko yung ilaw. Yung formation nito, hugis mukha ng tao na malaki na nakaside. Para siyang nakatingala. Pinicturean ko, natatakot ako. Narinig ko kanina, mga ateng, na ikinuwento ng ating tour guide na marami na ring mga nag-shooting dito. Even this stone sa gitna, mga ateng, dito daw sinut yung Jezabel, yung si Dugong, Marina ata yung hindi ako nagkakamali. Basta madami ng mga nag-shoot dito. Or tubig, yung tubig na yan, pag bumagsak yun sa pinakang ground, yun yung mag-form ng stalagmite formation.
Ayun yung So yung map. mga natural crystal na makikita natin na bawal po nating hawakan kasi pag nahawakan natin to may posibilidad na masira or mamatay yung mga minerals nila dahil tayong mga tao acidic tayo or may acid yung kamay natin. Sensitive yung mga natural crystal po na yan. At itong costing ito ang tinatawag na column formation. Ang column, ito yung stalactite sa ceiling at stalagmite sa ground na nag-meet or nag-combine. Opo, matagal na panahon bago siya naging column kasi nagsimula lang ito sa patak ng tubig. At sa ganito pong klase ng dry cave, pag humaba ang stalactite sa ceiling ng 10 cm, nagpo-form ito sa loob ng 190,000 years. Dahil ang kuwebang ito ay dry cave, mabagal lang po yung pinakang formation dito. Pero kung may tubig ang loob ng kuweba, mas mabilis magpo-form yung mga stalactite po. Yun yung pagkakaiba ng dry na kuweba at yung may tubig po na kuweba po. Ano po, yung bilis ng formation. So, sobrang laki ng column, maaaring million years bago siya na-form ng ganitong kalaki po. Okay, so tingin po tayo dun sa unahan. Iilawan ko yung bato, may formation dyan na para siyang grotto or altar po. Ano po? Ayan, makikita nyo po dyan, ito po. At dito naman sa kabilang side, ito, formation, para siyang T-Rex or dinosaur formation. Ayan, nakayuko or nakatungo. So, hindi certain formation. At yan pa rin yung mga natural crystal na bawal po natin hawakan. Okay, second layer, under the ground. Zero visibility po ito. Hindi tayo dito dadaan sa maluwag at maliwanag na area. Dito pa po tayo sa pinakang ilalim po dadaan. Okay, simple po tayo yung ating paglalakad. Paalala po, ang bato ay masakit bumahal. Kaya ingat po, pass the message po tayo. Ingat, ingat! Ayun lang, ingat lang. Sa second layer mga ateng, sobrang kipot na. Nakita niyo yung butas na yan. Yan yung lulusutin namin. Kaya kung gusto nyo ng adventure, isa ang Kalinawan Cave sa masasuggest ko. Pwede nyo tapusin hanggang layer 5 para sa mga adventurous talaga na tao. Kasi medyo mahirap-hirap na daw yung level na yun. So kung kaya ninyo, push nyo na mga ateng kasi sayang yung experience. Nakita nyo? Ayan po, dadaanan nyo. Yung bato niya, no? Mukha ng palaka. Oh, kulungan. Ayan siya. Ayan. Opo, rock formation nga. Yan naman po yung mahirap yung Okay. entrance. Up. Careful, careful. Okay ma'am, sige po. Next one. Are you okay? Are you okay? Hard hat. Kaya pala mayroong mga basag na hard hat. Hindi naman sir, kaya nababasa kasi pag iba kasi na ibabato. Papash sa taas. Papash sa taas. Pati dito medyo Yuko, tagilid. Mga tumama sa gilid. Yumuko po. Oh, mahal. Since kasya ka raw dyan, dito ka dumaan. Mahal, picture ano nga grabe si po to. Actually, hindi lang po siya possible pasukan kasi maraming insect na disturb. Kaya Marami nang? Yan ba yung level 3? insect at saka alim. Insect. Level 3 na ba yan? Ayun kasi parang puso. Oo, cute. Ano yun? Heart shape. Nag-meet na combine kaso namatay na siya kasi lagi naahawakan. So nawala na po yung kanyang shining shimmery o mga crystallized powder na mga minerals hawak po ng tao. Pero although kahit po patay na siya, lahat lang bato po rin sa cave, labas at loob, natural limestone, isa sa pinakamatibay na limestone sa Rizal. Okay? So dahil nga po namatay na sila, ang tabag ngayon dyan, pinagtagpo pero dinadahan na kasi hindi nag-work out. Kapit eh. Ulit. Part ng mga bato. Kaya boy, nakikita nyo po dito, sila po mag-explain yan. Hindi ko po alam. Nasa level 2 na kami ng cave mga ateng o layer 2 kung tawagin nila. Sa part na to, medyo makitid na yung mga butas at sobrang dilim na rin niya. At medyo madulas na rin yung daan, kaya kailangan mo na rin talagang mag-extra care dito. Nakita nyo ba, medyo basa-basa na yung dadaanan mo. So may possibility na madudulas ka talaga kapag hindi ka nag-ingat.
Ganito na siya kadilim kapag walang ilaw. So, ready na po kayo sa history ng Kalinawan Cave? Okay, Yes ang po. Kalinawan Cave, una siyang na-discover 1572 po. Matagal na panahon na. Pero walang tinukoy na pangalan ng tao kung sino yung naka-discover noong mga panahon na yon. At sa pangalawang pagkakataon, muli-uli itong na-discover taong 1901. Okay, na-discover siya ng mag-asawa na naging informer po ito ng guerrilla kasi Teodola Piging at Felipe Matalino. Talagang matalino po sila. Okay, during World War II, dumating naman dito ang Hapon sa Kalinawan Cave at 2 months nagtigil ang Hapon bago sila napasurrender ng Amerikano. Ginawa nila tong kampo, ginawang hospital, at yung mga kasama nilang sugatang sundalo, dito nila dinadala at dito nila ginagamot sa loob ng kuweba. Okay, possible na siguro marami nang namatay dito dahil na ginawang hospital ng Hapon. Okay, pero ang Kalinawan Cave ay binubuo ng 7 layer. Ngayon, nasa end na tayo ng level 2. Ang pwede lang natin marating dito hanggang level 5 lang po. Kasi yung 6-7 layer ng kuweba, ito yung mga daan na pinasabog ng Hapon during World War II po. Ginawang sarhan or pasabugin ng Hapon ang pang-anim na layer ng cave para hindi sila masundan or mapasok ng kahit sino mang kalaban na manggagaling sa kabilang lagusan. Kaya ang kuweba pong ito, isa sa naging matatag na kuweba na pinagtaguan ng Hapon noong mga panahon po ng gera. At sa maniwala tayo sa hindi, ang exit ng 6-7 layer ng Kalinawan is Montalban, Rizal. So, may party na po ng Wawa Dam. Ayon sa history, kung i-explore yung 6-7 layer ng Kalinawan sa exit ng Montalban, Rizal, 9 days to 10 days tayo mag-i-explore sa loob ng cave or ng tunnel. So, ganun kahaba at ganun kalayo yung i-explore. Layuan yung baon natin. Okay. Magtataka kayo sa kuweba na to, bakit kaya siya tinawag na Kalinawan? Samantalang kanina zero visibility, napakadilim. Okay, yung Kalinawan Cave, historical cave, sa kuwebang ito nagkaroon ng agreement o kasunduan ang mga Pilipino at ang mga Amerikano para labanan nila ang pamamahala ng mga Kastila noong araw. Dahil noong araw, itong kuwebang ito ginawang meeting place nila. Lahat ng plano, dito nila binubuo, dito nila pinag-uusapan, at dito po nila nililinaw. Kaya ito tinawag na Kalinawan. Letter C ang Kalinawan kasi panahon pa po ito ng Kastila po. Isa rin si Macario Sakay sa nagtago sa kuwebang ito. Si Macario Sakay, siya po ang pinakangkahuli-hulihan nating Katipunero na nagtatag at ng Republika ng Tagalog po. Okay, so yun po yung short history ng Kalinawan Cave. At ngayon, nasa end na tayo ng second layer, katulad ng sinabi ko kanina sa orientation. At dito ko na tinatapos ang ating Kalinawan Cave Adventure mga ateng. Pero wait, there's more. Abangan ang ating part 3 kung saan kami nag-staycation. Follow Ate Jesh for more. Babu!